Hi guys, good evening po saan man kayo sa Pilipinas, saan sa sulok ng mundo na may gabi, at good day po sa araw ng dito sa USA ng mga kaibigan at mga kamag-anak. Marami po akong mga kaibigan around the globe, so ano po ako sa inyo na ito pong video na to ay tatalakayin ko po yung may nagtanong po sa akin na paano daw ako nakarating dito sa Amerika. Tapos ang ano ko po dito sa status ko po dito sa sa ibang bansa, abroad po ako, nag-umpisa po ako noong 23 pa lang po ako. Tapos balikbayan po ako dati, work ng DH, OFW. Tapos nag-asawa po ako ng foreigner noon. Pagkatapos ng foreigner na napag-asawa ko, naging turista din ako sa buong mundo. Parang halos lahat ng mundo pinuntahan namin. So kaya ngayon, nung nasa Amerika na ako nakatira, ako po ay nahiwalay doon sa matanda na napangasawa ko kasi medyo nagkaroon po kami ng problema noon. Pero sa awa naman ng Diyos, mabait naman ang Diyos sa akin kasi naman binigyan pa niya ako ng bagong itong asawa ko ngayon na may anak ako na sa kanya. Ano po to, 7 years pa lang po kami. Kaya naging po ang buhay ko ngayon sa maginhawa po kasi medyo po talagang 100% po ang supportive ng asawa ko sa akin at saka sa anak ko. Hindi po ako nagtrabaho dito sa Amerika na. Tapos nag-aalaga lang po ako ng anak namin, isang anak namin. At sa awa ng Diyos, parang dreams comes true nga kasi I am the person that I love to do a little bit for everything, and I always dreaming about to have a baby from foreigner, and it's dream comes true. So nung nagka-baby ako sa asawa ko ngayon, parang blessed talaga sa ni Papa Jesus kasi binata pa yung napangasawa ko. Tapos isa pa din, hindi siya naka-anak sa iba, kaya yung anak namin siya lang talaga at ako ang unang asawa na napakasalan niya. And mula noon nang nag-stable na kami sa America, almost, kasi hindi na ako nagtutour, almost 6 years na ngayon. Kaya we make our plan that we gonna live for good this coming December. Never pa siyang sa atin, nag-visit na mula noong namin, nung ikinasal kami dito sa US. Saka 7 years na ngayon, almost, hindi na ako nakauwi sa Pilipinas kasi ayaw niya akong pauwiin na kasama ang baby namin. Kasi napaka-protected nga na father kasi nag-iisa lang ang kanyang anak. So naintindihan ko naman, at saka mabait naman siya sa akin kahit na wala akong trabaho, mga kakulangan minsan doon sa previous family ko, pinupulfill naman niya. Ang bait ng asawa ko po, guys. Kaya sinabi ko talaga na ang bait ng Panginoon. Iyak pa ako noong unang asawa ko na tanda kasi madamot yun. May pera nga pero madamot naman. Dalawa lang ang
tao dito sa Amerika. Kung hindi madamot naman, yun, pangalawa kong asawa, ang sobrang bait. Diyos ko. Guys, wala akong masabi. Kaya, medyo ang buhay ko ngayon, na medyo maginhawa kasama ng aking pamilya. At sa awa ng Diyos, sinabi niya sa akin na tiis-tiisin ko lang daw na hindi uuwi muna sa Pinas kasi gusto namin pag kusa talagang uuwi kami doon, na talaga yung for good na talaga, hindi na pabalik-balik kasi ang hirap nga, may bata, tapos yung anak namin it just started kindergarten right now, so gonna be first grader in next year by July in this year. So ayan, napag-anuhan namin na sa Pinas na kami kasi magre-retire na siya. I always tell him that I live a little and I want my family in one roof and all around me in the one compound, and because I have also my previous family there in the Philippines. So my husband it's been so very understanding. So I'm so blessed that it's in the point right now that I'm so excited. I can't even imagine. Sometimes I feel like my stomach yung excited, yung sobra kang excited na kasama mo ulit yung pamilya, tapos yung new family mo, napaka-understanding. Siguro na nahulog na lang talaga ang loob ng asawa ko kasi talaga mabait talaga daw ako. Kasi nung nagkwento-kwentuhan kami na sa pagkabata, we are so poor. Oo, napaka-poor namin noon, guys. Lumaki talaga akong ang hirap. Umiiyak pa nga ako pag minsan magsabi yung mga magulang ko, hindi na kayo papasok kasi ganyan, ganito, wala kayong ng tustos sa paaralan, wala kaming sasabihin ng mama ko, iiyak ako, please let me go, I'm gonna go working student. Sa awa naman ng Diyos, kasi ayaw ko nga talagang tumitira doon sa bundok na hindi marunong magbasa ng English at saka hindi marunong speaking English ba, guys. Yung sabi ko, how we gonna break through poverty if you let us stay here beside you all the time, and we struggle in the jungle very, oh my God, I can't imagine when we go to school. I remember like hours and hours walking to go to school, and a lot of them, they can't survive, but I am a fighter, guys. So it's probably I deserve this life too. That's my husband said. And then at top of that one, if I fallen in love with my family, I always support them 100%. He's always telling me I can move the mountain. That's how I put my love to my family, especially. And even sometimes I have a lot of friends too. Until now, they are such grateful for our friendship, and they said that it's hard to find friend like me because I am real. I think so, because I think I can see it in my personality, because like I said, I am so very like I have a golden heart. That's what my husband said, and I am proud with that. So guys, I can't express every day, and especially with my baby girl, so beautiful feelings. I can't imagine how beautiful life is. Although we have struggle, but that's the life that I am in right now in the US. But like I said, I've been through a lot of hardship, but I never give up. That's why I get in this situation now. So
Thank you for all the love and cheers and hope to see